Hello guys, welcome sa aking video. Ayan, mayroon akong konting sasabihin. Alam niyo yung about sa yung kinidnap lately. Di ba may kinidnap lately? Ayan, yung Amerikanong nagva-vlog. Parang wala pang 2,000 ang kanyang subscriber. At saka may asawa siyang Pinay. Ayun, banda doon sa amin sa may Cebu ko. Ayan, sa Buanga del Norte. So, bakit ako nagba-vlog ng ganito? Kasi taga doon nga ako. Diba? Kahit yung iba hindi naniniwala. Yung iba hindi naniniwala na taga doon ako. Ayun, lumampas na ako sa Dipolog nung umuwi ako. Mayroon pa rin hindi naniniwala. Sa mga hindi naniniwala, problema nyo yun. Ganon. Basta ako mag-vlog ako tungkol doon sa kinidnap. So, ayun, ayon sa aking nababasa, yun, syempre nakikita, mayroon kung may nakarelate dyan. Ayun, ang sabi daw niya, daw lang, hindi ko naman naano kasi hindi ko masyadong na-stalk ang kanyang vlog. Mayroon daw, yung mga kapaligiran niya, parang feeling niya, ayaw daw sa kanya. Tapos, may nagbabanta daw sa buhay niya na kikidnapin nga. So, ayun, kinidnap nga daw talaga siya. So, sana maka-uwi siya sa pamilya niya ng, alam niyo, hindi nasasaktan. Alam niya yon kasi sa banda, Zamboanga City, del Sur, del Norte, Zamboanga del Norte, del Sur, malawak kasi yan. Ganon. Kasi, sa aking kasi guys, mayroon akong pinsana na kidnap din ng bata pa. Ganon. Kaya totoo yan sa Basilan. Taga Basilan kasi sila. Taga Basilan yung tiyahin ko. Doon sila nirahan. Until now, namatay na yung tiyahin ko kasi may high blood. Yun na lang yung tiyahin ko, yung nandoon. Karon pati yung ibang anak niya, nandoon sa Basilan. Yun yung isa noon, isa sa pinsan ko na kidnap. Ganon. Alam niyo, wala namang kasi bata yun eh. Hindi ko alam kung anong gusto ng mga bandido doon sa mga bata or ipapabayad sa gobyerno kasi wala namang kapira-pira, bata yun eh. Ganon. So, ganon talaga doon sa amin minsan na may mga ganyang pangyayari. Kaya kayong mga foreigner dyan, ayan, shout out sa inyo. Sa mga may AFAM, mag-ingat kayo sa kakapunta doon banda sa amin. Lalong na ngayon, nag-umpisa na naman sila kasi nawawala na yun eh. Kasi dati, 20s pa ako, ayun, napakagulo. Kasi nakikita ko talaga sa dalawang mata ko. Ayun, kasi yung school, kung saan ako nag-aaral, sa baba nun, nasa pueblo or nasa city kasi yung school na pinasukan ko, matatanaw lang talaga yung plaza. Tapos yung katabi nun ay mall, binomba siya. Ganon. Siyempre nakikita ko yung mga pangyayari. Ganun, parang bumabalik na sa akin yung nanginginig-nginig ako noon talaga. Ang teacher ko noon, marami silang part-time. Ang isa doon, colonel. The rest, mga PNP. Ganun. Tapos yung iba talagang teacher sila. Ganun. So, ayun, nakikita ko talaga yung pangyayari. One time ko lang naman nasaksihan yun. Ganon. Pero yung mga naririnig ko talaga, ay, hindi lang one time kasi yung nagpuputukan, ganon. Tapos, alam niyo yung mga tao nagtatakbuhan. Minsan may bigla na lang tumakbo. Alam niyo yung nervyos. Diyos ko, Ginoo ko, kung may nervyos ka talaga, mamatay ka sa nervyos. Yung alam mo yung konting galaw ng tao, minsan magugulat ka. So, ganun. Kaya minsan yung environment natin, pag hindi tayo matuto magpakalma sa ating sarili, ang sama, yung utak natin talaga minsan, basta, parang mainitin ang ulo mo, ganun pag hindi ka marunong masyadong umintindi sa sitwasyon kasi nakakalakihan mo yung ganon. Diyos ko, nung bata pa ako, nag-evacuate buong barangay namin.
dami, hindi lang barangay namin, halos lahat ng barangay. Ganun. Inaano ng mga rebelde. So, ito namang nagkikidnap. Hindi pa natin alam kung anong klaseng bandido sila o ano ba sila. Kasi noong unang panahon, Abu Sayyaf, mga ganun eh. Ewan ko dito sa bagong nangyayari kung anong klaseng, ano na naman sila. Ganon. So, ayun, paalala. Kahit nga sa Dipulog dati siguro, parang kung hindi ko nakakalimutan, yung Dipulog, dyan ako nadaan. Pag umuwi ako, or galing from sa amin, mas malapit kasi Dipolog from sa amin 2 hours lang. Pag Zamboanga City, malayo, ganon, malayo yung biyahe. Tapos yung sa Dipolog, mayroon din yatang kinidnap dyan na hindi ko alam kung anong klaseng tao. Basta ang ano kasi sa amin, pag makakita kasi ng puti, Amerikano agad. Ganon, kahit pa galing sa Australia, galing sa UK, kung galing, basta basta makikita nila maputi, matangos ang ilong, dalawa lang yan, yung black American, African, ganon, yan alam nila. Pero yung basta maputi, ang tawag nila dyan, Amerikano. Ganon. So, ayun lang siya. Kayong mga yung sinasabi ko pa ulit-ulit. Mag-ingat kayo. Huwag kayong padalos-dalos na, alam niyo yun, magpunta-punta kayo doon na hindi kayo safe. Lalo na ngayon, nag-umpisa. Gano'n. Na, ewan ko, dahil yata sa eleksyon, ewan ko lang. Mahirap magsalita. Gano'n, kaya kayo, mag-ingat kayo, no? Kasi, iingat kayo rin mga may apam Kayo ang mga Pilipino, tayo mga Pilipino, ingatan nyo kasi dinadala nyo yan sa bansa natin, pinapayagan yung pumunta, tapos hindi nyo pagsabihan, bahala na mag-away kayo, ganon. Alam nyo, minsan kasi mga yan, matigas yung mga ulo ng mga yan. Hindi yan sila magpapaawat minsan. Kaya, kayo ang may nakakaalam sa ating lugar, pagsabihan nyo, kaya para walang nangyayaring ganyan. Diba? Hindi ko naman biniblame yung mga kapwa ko. Siyempre, pagsabihan ninyo, yun yung agad. Pag may, yun nga, yung sabi, may kikidnap sa kanyo, nahahayaan na lang. Diba? Sa totoo lang yung mga ganyang banta, nakakatakot na yan. Diba? Ba't napapabayaan? Ganon. So, ayun lang siya guys, na sana kayo, paulit-ulit ako. Mag-ingat kayo sa pagbiyahe-biyahe sa banda sa amin. Kasi, yan nga, ang kukulit nyo kasi. Kasi mayroon pa dito kapwa nating YouTuber. Nagugulat ako noon kasi nakarating na talaga siya Cebu. Sabi niya, lilibutin daw yata nila yung Pilipinas. Ako'y nagugulat naman. Kinakabahan ako kasi yun nga, puti yung asawa niya. Ayaw ko mag-disclose ng channel. Makulit pa naman yun. Mabuti na lang tumigil sa hanggang Cebu lang. Ay, Diyos ko, medyo kinakabahan ako konti. Kaya baka makarating ba doon sa banda sa amin? Diyos ko, Ginoo ko. Tapos hindi pa naman sila, di ba? Bata nga yun, nakidnap. Sila may edad-edad na. Di ba? Although, mag-ingat pa rin. So, ayun lang hanggang sa muli. Babush.